Itaas na ng pag-asa ang signal number 1 sa Isabela at Aurora kung saan papalapit ngayon si Bagyong Binta. Alas 4 ng hapon namata na sentro ng bagyo sa layong 820 kilometers east ng Vira, Catanduanes. Nananatili pa rin po ito sa Tropical Depression category at taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. Mabilis-bilis naman ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 26 kilometers per hour. Ngayong hapon lang ay idinaos na pag-asa ang unang press conference kaugnay ni Bagyong Binta dahil inaasahan nga na tatama ito sa ating kalupaan. Ano nga ba ang asahan natin mga kondisyon na dulot ni Bagyong Binta? Narito ang pahayag ni Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. At ano po bang inaasahan natin sa mga darating ng araw? Dito po sa Luzon, inaasahan po natin na magiging maulap at may mga pag-ulan simula po bukas dito sa may bandang silangang bahagi po ng Luzon. At ito namang si Tropical Depression na si Binta ay posible pa pong lumakas sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. At gaya nga na pinakita natin kanina sa forecast track ng Pag-asa, kung magpapatuloy po ito sa direksyong westward sa bilis na 26 kilometers per hour, ay inaasahan po natin itong posibleng mag-landfall dito sa Isabela, Aurora area sa Huwebes po ng umaga. Dahil dito, posibleng makaranas ng masungit na panahon sa Hilaga at gitnang Luzon simula po ng Huwebes. Dahil ina-anticipate po natin yung mga pag-ulan at posibleng pag-intensify nga ni Binta sa loob ng 24 hanggang 36 na oras ay posible rin makaranas ng mga pagbaha, pagguho ng lupa doon po sa mga lalawigan na dadaanan ni Binta sa darating na Huwebes. At sa ngayon naman po ay posible na rin maging maalon dito sa mga paligid, sa mga karagatan sa paligid ng northern and eastern Luzon habang papalapit itong bagyong si paalala sa ating mga kababayan na huwag na pong pumalakot sa mga nabanggit na bahagi ng karagatan. Air travel naman po sa Ilaga at gitnang Luzon ay magiging risky na po simula po bukas ng makapananghali po onwards. Ayon pa kay Mr. Socrates Paat Jr. ng Pag-asa, normal naman ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon ngayong araw. Samantala sa mga susunod na oras, ang Central at Eastern Visayas at buong Mindanao ay makaranas ng maulap na panahon na may mahihina hanggang katamtamang pagulan at thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila at mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ay makaranas ng fair weather na may isolated light rains na dulot pa rin ng amihan. At ang natitirang bahagi ng bansa ay makaranas lamang ng isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Bilang paalala, habang papalapit ang bagyo sa ating kalupaan, ay makaranas ng pagulan ng ating mga kababayan lalo na dyan sa may Hilagang Luzon. Kaya para maging handa, kahit na malayo-layo ito sa Metro Manila, ay magdala pa rin ng payong bilang panangga sa posibleng pagulan. Mga kababayan, ang average na bilang ng bagyong nananalasa sa Pilipinas kada taon ay 19 hanggang 20. Pero ngayong taon, abay lagpas kota na tayo sa mga bagyo pagkat itong kasalukuyang bagyong binamatayan natin na si Binta ay ang ika-22 ngayong 2013 at ika-5 ngayong Oktubre. Ang salitang Binta ay isang tradisyonal na sasakyang pandagat mula sa Mindanao. At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Para naman bukas, Miyerkules, October 30, sisikat ang araw 9 na minuto bago mag-alas 6 na umaga at lulubog naman 5:28 ng hapon. Maging una sa balita kay Bagyong Binta, i-check lamang ang Panahon TV Facebook at Twitter accounts at ang aming website sa www.panahon.tv. Ang tabayanan na rin ang aking susunod na ulat panahon mamayang alas ng gabi. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.